Andyan palang huling-huli. Na kinukoach na papunta na sana doon yung testigo nila na sasagutin na yes, walang ninakaw kasi walang ninakaw si Sarah dahil wala pang conclusion doon sa kanilang preliminary investigation. You talk about 125 million kay Inday Sara, but yung confidential libangag, saan ginagamit yan? Sa pagkangkangan, pakipagtuwadan, pakikipagsinghutan, di ba? Ninanakaw nila. Look at Inday Sara. Anong lumabas doon? Merong 40 million, kung tama pagkaalala ko, na ginastos sa gamot, pang-ospital. Anong gusto niyo? Gagasusin sa pag-itot-itot nila bangag ni Satanas? Hi. Naririnig ba ako, mga palangging? Hello, mic test. Alright. So, naririnig tayo ngayon na kumusta naman ating brand new hair. Okay, though. My Perez, kanina ka pa dyan, nakikita ka ta. Si Inday Lagalaro, okay? At si Maria Carranza at Rebecca Ugata. Okay, tuloy tayo, no? Katatapos lang ng Maleta impeachment hearing na nakatulugan ko na nga dahil alam naman natin na made na, kumbaga tapos na ang boxing dito sa impeachment or Maleta impeachment hearing ng Bangag administration. So kanina, kita natin na kino-coach ni Nakapuna, di ba? Nakita natin na paano kinoach ang kanilang witness na kung saan, mga kababayan, kitang-kita mo talagang grabe. Alright? Grabe ang kanilang kasinungalingan. Harap-harapan. The fact na sasabihin ni Kapuna, nakapuna, parang baboy na kinakapon, di ba? Na ibalik ni Sara ang 125 million chuchu. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, hayaan niyo muna. Okay, pakinggan muna natin tong short lang naman. Alright? Na pangyayari kanina sa impeachment hearing. Eto, sabi dito, ex-COA from SMNI, okay, ex-COA auditor, inamin na wala pang pinal na conclusion ng maling paggamit ng confidential funds ang OVP at DepEd. Kayo na ang humusga. Here we go. Meron po bang expressly nakasulat sa mga findings niya? Ask and answer, Your Honor. It is That is a presumption po. So hindi Opo. kailangan isabihin. May expressly po ba na nakasulat na may niisang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask and answer, Your Honor. Wait, don't answer. Uy. That question, Your Honor. Yung tawa ni Escudero, di ba? Halatang magkakasabwat. Okay? Dapat isabihan niya itong prosecution Kapuna, di ba, na hindi magko-coach sa kanyang witness. Diba? Dapat nag-o-object siya. Kaso lang, alam naman natin, magkakasabot ang mga buwaka ng ina. Sige, ano pa? Honor has been asked and answered. Yes, Sustained. ruling, Your Honor. Oh, Sustained sustained. counsel, I think where you're getting at, modify your question. You can get it. Based on your findings, AOM, di ba? Tapos yung notice of suspension para sa OVP and the AOMs for DepEd. These are preliminary findings, correct? Yes po, kasi nire-require pa naman sa agency na mag-justify yung findings and submit the documents being sought po dun sa... Opo. At So- based po dito sa findings ninyo, wala namang pong expressly nakasulat na may misappropriation at this point. Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nag-liquidate or failure of liquidation of the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to personal benefit or misuse. Yes. But I am just asking for the response na meron po bang expressly nakasulat sa mga findings niya? Ask and answer, Your Honor. It is That is a presumption po. So hindi Opo. kailangan isabihin. May expressly po ba na nakasulat na may niisang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask and answer, Your Honor. Wait, don't answer. Okay. Uy. Yan, di ba? Kitang-kita niya. Ang tawa ni Kilay. Mga kababayan, dapat, siyempre natututo naman na tayo, ilang pang 12 na yan. Dapat, kung gusto mag-object nitong ni Kapuna, pwede niya sabihin niya,
Your Honor, irrelevant question, di ba? Mga gano'n namang common na naririnig natin. Mag-object siya kung ano yung dadahilan niya. Hindi, kinote siya kaagad. Tapos sinustay naman ni Kilay na okay, sige, ano mo yung, modify mo the way you ask question. Di ba? Kaya nga ang witness, kung nagsasabi ng kasinungalingan, pag paulit-ulit ang tanong, tapos ginagamitan ng strategy ng depensa, paikot-ikutin mo, kung nagsasabi siya ng totoo, it's the same answer. Pero kung pinaikot-ikot mo at nagsisinungaling, makakalimutan niya kung ano yung nakaprograma sa kanya, na kinote sa kanya, o binigay sa kanyang script. Dito kitang-kita ninyo, tapos na yung boxing. Uy, don't answer. Bakit niya pipigilan ng diretsa? Coaching yan. Alam niyo yan, ng mga abogado. Diba? Idirekta niya dapat sa presiding Kilay officer na, Your Honor, irrelevant question for this, for that, da. Kaso, huy, wag mong sagutin. Diba? Kitang-kita, mga kababayan, na sabi ko nga sa inyo, ginawa na ni Lisa Tanas ng Bangag Administration. Tapos na. Kaya yung ginagawa ni Kapunan, may Kapun na, makikita ninyo talagang kapag parang, pag nagbabasa ka kasi ng script, mga kababayan, pag binigay sa iyo ang script na hindi mo naman talaga isinabuhay yung kaso. Okay? Pag abogado ka kasi, whether depensa ka o prosecution ka, inaaral mo yung case, tama? Alam ko yan kasi may kaso ko, nasunod ako ng mga bangag, di ba? Inaaral ng case ng both parties. Then, aral mo yung kaso, ano yung every minute ng what do you call that? Ng tungkol sa kaso mo, dapat alam mo. Pag abogado ka, even ikaw na witness ka, but syempre, di ba, dyan sa nakikita natin, parang talagang, hindi parang, para talagang parroting or, di ba yung parrot? Inuulit mo lang yung sasabihin na walang heart, walang knowledge, wala kang alam. Kaya all throughout, pag napapansin mo, nagbabasa, pag inaabutan siya ng notes ng kanyang mga co-counsel, ng mga kapwa niyang mga ulagang pangit, hindi niya mabasa ng diretso kasi hindi mo naintindihan. We know that na kapag binigay mo yung script, di ba, minsan ako, nagbabasa ako dyan sa inyo, Marlica, ganito, ganun, na hindi ko alam, hindi ko alam yan. Di ba, hindi ka makakapag-react kasi hindi mo alam eh. Hindi mo alam yung heart ng issue. So, ito yung nakikita natin ngayon. Tignan pa natin yung kanyang katangahan. That question, Your Honor, has been asked and answered. We ask your Sustained. ruling, Your Honor. Sustained counsel, Oh, what? I think where you're getting at, modify. I know we're Modify getting question. at modify. O, You diba? can get it. Modify. Kasi nakaprograma na yan, Kilay, di ba? Hindi ka lang waiter ni Satanas at ni Bangag. Dilap kipay ka pang puki ng inaka. Ayoko na ng jotang ginina, hindi nila ma-feel. Dapat buo ang mura. Okay. So, basically po, ang findings nyo ay preliminary lamang. Wala pong any conclusive finding pa as to any misappropriation. Yun lang po ang tanong ko. Ang sabi kasi sa circular, upon failure to liquidate, No, meron I ng am presumption. Your Honor. Ask the and witness answered, is Your not Honor. responding. No, You the already witness, said, Asking if it's... the witness is not responsive. Kindly respond. I think the question is quite simple, Yun lang naman Mr. po. Wamil. Preliminary pa lang. So wala pang any conclusive finding as to any misappropriation. Yun na lang po. Para lang po masagot nyo na ng diretso. Preliminary pa lang. Ibig sabihin, wala pa silang conclusion. Di ba? Di ba? Wala silang conclusion na ninakaw ang pera. Na iniisang 5 ninakaw ni Sara. Yun ang ibig sabihin ng depensa. Congratulations, Attorney Poa. Ang galing-galing mo. Grabe. Ang gagaling lahat ng mga abogado ni Inday Sara. Di ba? Walang binabasa ng mga tanong. More on guide lang sila. Pero makikita mo yung galing ng mga abogadong ito. So, hindi niya masagot-sagot. So, preliminary lang ito. Kasi pag umuo siya, oo, preliminary lang ito. Tapos na yung boxing na, yes, walang conclusion, walang conviction. Well, alam naman natin yan, na si Sara ay naglustay ng 125 million pesos na confidential fund na yun ang nilalabas nila sa media. Yun din ang nilalabas ni Kapunan. Ibalik mo yung pera. Ibalik mo yung pera na ninakaw mo, chuchu-chuchu. Anong sabi niya after that? Teka lang, mga kababayan. O, nagpa-interview ang Gagap. Isola ang pera. Mag-account at humingi ng tawad si BP Sara. Bakit gagawin ni Sara? Dyan palang huling-huli.
na kinukutsa, papunta na sana doon yung testigo nila na sasagutin na yes, walang ninakaw kasi walang ninakaw si Sara dahil wala pang conclusion doon sa kanilang preliminary investigation. Kahit high school graduate ka or even matatalinong elementarya, alam nyo na itong mga putang inang itong prosecution, may script silang sinusundan. Kaya kapag nasa bingid na ng kamatayan ang kanilang witness, hoy, wait, wag mong sagutin. Right? Ano ba ang sinabi ng mga ulol na to? Na mga bangag prosecution? Hindi naman po kasi kailangang i-state doon sa findings. Again, Your Honor, non-responsive. Let the presiding officer be the one to do it, or try to do it. Kapag ka nag-issue po kayo ng AOM, Audit Observation Memorandum, failure to liquidate na po ba yun? O may mga observation pa lang kayo? Kailan masasabing may failure to liquidate na, no? Pag may notice of disallowance na, notice of suspension, o AOM pa lang? Nakalagay po kasi sa Joint Circular, Your Honor, under 8.3, failure to liquidate by the accountable officer upon due demand shall be a prima facie evidence. Opo, again, Mr. Wamila, yung pag-issue niyo po ba ng AOM, pasok na sa failure to liquidate upon due demand o hindi pa po? Hindi pa po sa AOM, Your Honor. Kasi wala pong due demand sa AOM. Yes po. At masasabi mo rin bang wala pang failure to liquidate? O meron na? Pag sa AOM po wala, pero pag sa NS po, since meron ng first issuance which is considered as demand, so meron na po sa NS. So As per AOM sa- wala pa, pag NS meron ng demand at Opo. meron ng failure to liquidate. Opo, since sa AOM po, nire-require na silang i-justify and i-submit yung mga documents na hindi nila na-submit. Pero sa AOM wala pa nga ganun. Yes po, Your Honor. Okay. Counsel, your witness. Thank you. And lastly, gusto ko lang to ma-clarify. Of course, the witness was a state auditor of the ICFAO. So recommendatory lang po ang function ninyo. Hindi po kayo nagde-decide pagdating sa, lalong-lalo na pagdating sa notice of disallowance. Tama po ba? Yes po. It's the function of the commission proper. Thank you. Thank you, Mr. Wamil, Attorney Wamil. I thank you for your Ayan, so mga kababayan. Alright. Oops. Ayan. So, well, how talaga? Yeah. Selma, ang how talaga itong nangyayaring impeachment hearing. Ngayon, meron pa siyang sinabi dyan kanina patungkol sa 11 days na ginastos ng Office of the Vice President. Okay, nahanap lang natin yung article actually. So, mga palangga, sabi ko nga, it's really waste of money, no, ng ating mga kababayan. Dahil paulit-ulit na lang, sayang talaga ang pera ng bayan dito sa maleta impeachment na ito dahil kitang-kita nyo ang kasinungalingan ni Capuna. Lahat sila, since day one. Okay? Mga sinungaling kanilang witness. Sa labas ng korte, ng impeachment court, kinukonvict na nila si Sara. Katulad ngayon, di ba? Ano sabi ni Capuna? Oy, labas na lang, sorry lang, mag-sorry na. Oh, humarap na lang si Sara, ganyan-ganyan. Umami na, chuchu-chuchu. Ano yun? Aamin sa mga gawa-gawa nilang katarantaduhan? Aamin sa gawa-gawa nilang kwento, mga kababayan? So, doon during the impeachment hearing, tinanong din ni Attorney Poa dito sa kanilang witness kung mayroon bang provision na nagbabawal na gamitin ang confidential fund in 11 days. Sabi yung sagot niya. Ang sagot niya ay, okay, ang sagot niya, wala po. Kaya hindi namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact, okay, on the Audit Observation Memorandum. So hindi pinagbabawal na ubusin, okay, o gastusin in 11 days itong binabato nila kay Sara na 125 million na confidential funds, di ba? Ang dami nyo nang naririnig ng mga abogado nag-explain kasi kailangan gastusin yan sa loob ng isang taon o sa taon na yan kung saan ibinigay ang confidential funds. Di ba? So ngayon, ang ginawa dyan ng media, mga kababayan, ang ginawa ng media, ang ginawa ng mga ulaga ay
pinagpakalat ng kasinungalingan, Sara Duterte, nilostay ang pera ng bayan sa loob lamang ng 11 days. Siyempre, pag mangmang ka, pag tanga ka, na tagasunod ka ng mga dilawang ulaga, maniniwala ka, o nga naman, bakit nga naman naubos ng 11 days? Itong pondo na, confidential fund na ito. So, again, mga kababayan, trial by publicity, ang issue dito ay gusto talagang ibagsak ng mga bangag sa pakikipagsabuatan ng maletagang ang pamilyang Duterte. Malinaw pa sa sikat ng araw na sinabi mismo ng auditor, ng kanilang witness, na walang nakalagay sa batas na bawal na gastusin. Sabi ko nga sa inyo, kung isang mangmang na kailangan, nilalaso ng isipan ng mga gagong ito, maniniwala ka. Siyempre, kung hindi ka naman nakakatutok dito, kung isa ka lang ordinaryong citizen na abala ka sa paghahanap buhay mo, abala ka sa pagtitinda mo, ganyan, hindi mo naman nasusundan ng impeachment hearing, hindi ka naman nagbabasa ng mga batas kahit papaano, hindi mo binavalidate yung mga pinagsasabi dito sa Senate hearing, magiging mangmang, siguro, not really mangmang, wala kang kaalam-alam kasi hindi mo naman inaral, di ba? But again, ang purpose kasi talaga ng maletagang mag-hire ng mga trolls para magpakalat, Sara, 11 days ginastos lang ang confidential fund. Grabe naman yan, si Inday, Lustay, chuchu-chuchu. So yan ang tinrabaho nila. Ginastos nila ang pera ng bayan. Even the Maleta gang, ito mga prosecution, ulaga, abogado, kitang-kita ninyo. Na bawat bukas ng bunganga nila, okay? Yung kanilang mga kaso, hindi nila inaral ng gusto yan. Kung ano lang inaabot na notes, kung ano lang yung mga script na ibibigay sa kanila, di ba? Babasahin nila. Kaya madalas sila nagkakamali. Kasi kung hindi mo inaral yan, magkakamali ka talaga. Kung by heart, hindi mo pinag-aralan yung kaso na gusto mong i-impeach si Sara Duterte dahil may ginawa siyang ganito, ganyan, base sa utos ni Bangag, never ever ka maging authentic when it comes to representing your your client. Sino ba representan nila? Bangag. Never ever. Kahit sa ordinaryong buhay natin, sa simpleng pagsasagot sa mga bagay-bagay, even sa kahit anong question and answer portion, mga kababayan. Kapag hindi mo isinubuhay at inalam mo ang topic mo, dahil inutusan ka lang, sige, sirain mo lang ito, ganyan, ganon, sirain natin to, bibigyan ka ng script. Mararamdaman yun ng taong bayan, katulad ng pinakalat na script ng mga trolls na mga bangag, nung pinatay yung kanilang ginurgur, yung kanilang attack dog na inilagay sa garapon. Nakipagsabuatan ang, Vera Files, gumawa kaagad sila ng script, okay, na ang paggurgur daw sa kanilang kaalyado ay Duterte style. Di ba yung script nila, may template na. You know what I mean? May template na sila na ilalabas na lang nila para sirain ang isang Duterte. O si Inday Sara. O lahat ng mga Duterte. O yung mga kritiko. Kasi bayad na yung mga pagkatao nila eh. Na-release na yung pondo, all you have to do is execute. Execute mo lang ang kasinungalingan. Execute mo lang ang paninira. Sinabi ko na sa inyo, 2 months before pa ay kinamada na yan ni Satanas at ipinagmamalaki yan ng kanyang mga amiga't amigo na nagta-travel around the world na gumagastos na ginagastos ang pondo ng mga embahada natin. Ginagamit ang mga perks. Yan ang katotohanan. Paulit-ulit ko yan. You talk about 125 million kay Inday Sara, but yung confidential ni Bangag, saan ginagamit yan? Sa pagkangkangan, pakipagtuwadan, pakikipagsinghutan, di ba? Ninanakaw nila. Look at Inday Sara. Anong lumabas doon? Merong 40 million, kung tama pagkaalala ko, na ginastos sa gamot, pang-ospital. Anong gusto niyo? Gagastusin sa pag-itot-itot nila Bangag, ni Satanas? Yung confidential funds? O gastusin ng isang vice president, ang pera, imbis na nakawin, ginastos sa mga may sakit. Anong pipiliin nyo? Gagastusin sa may sakit, ibibiling gamot, yung ibang mga pondo, o gagastusin ni Bangag sa pag-hire ng mga boylet para sa lugsugan ng kanyang buli o pagbili ng mga droga
para sila ay magpakabangag. Your choice. Kaya maraming nagmamahal sa isang Duterte o sa Sara Duterte dahil sa kabila ng panggagago nitong Satanas, di bangag na ito, lumalabas mismo sa kanilang mga witnesses na walang nilostay si Sara. Nag-over pa nga eh. Di ba? How much? 150 million, 125 million and 125, tama ba? 150,000. Right? So yun. Walang nilostay si Inday Sara. Pero yan ang narrative ng mga bangag. Sabihin nyo, inuutosan nila yung trolls nila, yung troll farm nila. Sabihin nyo, Sara, 11 days lang. Grabe, no? Grabe talaga si Sara Duterte. 11 days. Ganyan. Ang ginastos, di ba? Grabe, bawal yan, illegal yan, pag nanakaw yan. Today, mismo inamin ng kanilang witness na walang nakasaad sa batas o sa circular chuba-chuchu number nila na ang paggasta ng 11 days, within 11 days na pondo, confidential fund, ay hindi labag sa batas. Yan ay isang malinaw na kaalaman ngayong araw na ito at natutunan din natin, mga kababayan, na sinasabi nila na, asa na yun, na si Inday Sara lang ang may confidential fund. Pinatunayan ngayong araw na ito ng depensa na panahon ni Judge Omar Binay ay mayroong confidential funds. At tinatanong kanina yung witness na aware ka ba dito na noong 2013 ba yun o 2014, nandun ka na sa COA na mayroong funds para kay Judge Omar Binay. Tapos ang sabi ng Vice President Binay in the past, tapos ang sagot niya, hanapin na lang natin. Ang sabi niya, non-liquidate po ba yan? O ba't niya tatanungin si POA? Diba? Diba? Sino bang nakakaalam kung na-liquidate or what? Hindi ba dapat ang COA? But we all know, bakit hindi pinailan ng impeachment si Binay nung time na yon, even though grabe din ang girian nila noon, nung panahon ni Abnoy. Wait, tignan pa natin to. I think, excuse me. Sabi dito ay, ito. Here we go. Here's the video, mga kababayan. Do you like my hair, ha? I like my hair too. Bagay pala sa akin. Pag perfect pala yung mukha mo kahit Mexi, kalbo, no bayad. Next time, kalbo na ako. Kasi kalbo na ako. All right, here we go. I just wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. I'm showing you a document, and this document is from the Department of Budget and Management, entitled Special Allotment Release Order, dated. Medyo malabo lang po yung document, no? December 22, 2014. Ayan, 2014 pala. Makita niyo po yan? Tingnan nyo, listen to that talaga. At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that? Yes, sir. And nung December 22, 2014, nasa ICFAO na po kayo. Tama po ba? Anong period po yan, sir? We have a clear here po. Date of issue, December 22, 2014. Yes po, nasa ikaw na po. Tama po ba? At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba? Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's, Pero na-liquidate po ba? Bakit natatanungin si Attorney POA? Di ba? Pero na-liquidate po ba? Bakit dapat alam niya yan? Dahil nasa COA siya. So, listen. the question. That's the question to ICFAO actually Yes. because yun po yung Di ba? Natawa si Attorney POA. Ba't mo tatanungin sa akin? Di ba? Napakagaling na to, tsaka malumanay at mabait eh. Di ba? Pero maganda yung character niya. Kung ako siguro may kaalaman na ganitong klaseng kaalaman, katalinuhan when it comes to law, mga kababayan, dudurugin ko tong putang inang ito. Anyway, listen. ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014.
Based on that document po, Meron. Meron. You confirm. Meron. But that's okay, no? Because maybe you were just not aware. Now, klaro na hindi lang si Vice President Sara Duterte ang mayroong confidential funds na pinapakalat o sinabi nito nung nakaraan dahil yun ang gusto nilang naratibo at gusto nilang bilugin o gaguhin ang taong bayan. Today, napatunayan na naman natin na nagsisinungaling na naman itong mga hayop na ito. Tingnan mo kung gaano kabait si Powa. Dapat hindi ganito kabait eh. Yesterday when you were asked the question. I just wanted Maybe you're not to aware, sabi put that niya. on record because marami na rin pong lumalabas sa social. Dapat ako niyan, siguro dahil gusto mo lang magsinungaling. Baka laging ano dyan, lalong mag-iinit dyan. Siguro gusto mo lang ayaw mo lang sabihin. Kahit alam mo, dahil ikaw ay, what? Nakausap na ni Satanas, ano? Anyway. social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. But you confirm that, sir. Your Honors, just a manifestation, this has not been pre-marked. We just came upon this document yesterday after the statements were made. So upon the agreement made during pre-trial, we request that this be marked as exhibit for the defense D-1-167-DE. -OVP. Let it be so, Mark. Thank you, Your Honors. Provisional only, Your Honor. Yes, of course, subject to the objections of the prosecution when the time is Of course, appropriate. at the proper time. I just wanted to put Ayun. So, di ba, mga kababayan. So, grabe ano. Pag sa cross-exam kasi, makikita mo talaga kung sino nagsisinungaling. I know, Sol Marley, ka nang masyadong malumanay si Attorney Powa, di ba? Well, kanya-kanya tayong karakter. Pero kasi ako gigil na gigil sa mga sinungaling na yan, di ba? Dahil alam naman natin, nagawa na nga o kasado na yang impeachment o maleta impeachment na yan dahil itong mga abogado ng bangag, itong mga nasa prosecution, kung matino yung mga hayop na yan, katulad ni Kapuna, ni Laway, ni Chihuahua, kita mo yung mga pangalan nila, si Kapuna, si Laway, si Chihuahua, sino ba yung mga ano nila? Ang mga pangbato nila, yung isa sino yun? Yung parang Darna. Anyway, makikita mo na after nila mag-hearing, mag-deliberate, magpalitan ng si Saba, Derek Torres. After dyan sa impeachment court na yan, lalabas sila, magpapa-interview sila sa media. Na si Sara, ganyan, ibalik ang pera. Grabe, ganyan, ganon. Hindi ganyan ang abogado, di ba? Irerespeto mo ang batas. Pero wala silang respeto. Hindi pa convicted si Inday Sara. Di ba panuntunan yan ng mga abogado na igalang mo, di ba, ang karapatan ng bawat isa. Convicted man yan o hindi. Pero sila convicted na si Inday. Ikapunan si Inday Sara. Ikitang-kita natin lahat sila nagbabasa ng script na ibinigay sa kanila. Yes, MJ Park, C Foundation. Right? Sobrang lutong-luto na itong ginagawa nila. But again, mga kababayan, kitang-kita ninyo sa kabila ng pagkakalat nilang kasinungalingan, scam daw si Sara, pero hindi nila mapatunayan. Nakita nyo kanina. Pinutol niya yung sagot ng witness na tinatanong kung may isang kusing ba. Okay? Nanilustay si Inday Sara. Wala silang maipakita. Wala pa na pinigilan ang sagot. Kinoach. Di ba kung sila ay kampante na nasa side nila ang katotohanan, hahayaan niya yung kanyang witness na sumagot. Kaso mga kababayan, pinapakita lang nila na talagang sila ay maleta gang syndicate. Sobrang sindikato. Sabi ko nga, walang respeto sa batas, walang respeto sa ongoing na impeachment hearing, dahil after nila magbangayan dyan, ay puro na paninirang puri. Di ba? Pagtatanim ng mga kasinungalingan, trial by publicity, gamit ang mga media, gamit ang mga troll accounts para sirain ang isang Sara Duterte. Okay?
Yun yun. Malinaw pa sa sikat ng araw. Ano to? Here we go. It's another thing na tinawag ni, eto pala, isa pa, ni Kapunan yung tungkol nga na ng scam daw. Okay? Eto, pakinggan natin tong isa pang kasinungalingan ng hayop na ito. Yep, Bendalo. Ang papangit nila, no? Nakita nyo yung mga tagapag ano ni Sara ni Satanas. Sobrang puro kaanuhan. Suklin natin ating air para magmukha tayong 25 years old. Binabasa ako diyan kanina. Yes, I'm 25 today. O nga, no? Hindi natang 35. Teka lang. Wait a minute, mga kababayan. Para naman medyo light ang buhay natin, we'll see anong sinasabi dito. Here we go. Aha. Presumption na na-convert for personal use or benefit, Tama pagbabasa. applicable dito sa sinabi mo. Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion. Convicted na kaagad si Sara sa kanya. Your Honor, that is, Your Honor, all these matters are pending still. Sustained. Your Honor, please, ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito. Move to strike, No Your further Honor. Move to questions. strike. That is out of order, Your Honor. Yes, Ano ang strike. ibig Kita mo, scam? Scam. Hindi pa convicted si Sara, scam na. Kita mo? Kasi yan ang maletagang maletagang syndicate script. Okay? Playbook. Kumbaga sa pelikula, nakapag-shoot na sila, nagastosan na and everything, i-execute na lang sa entablado o sa mga sinihan o sa mga palabas. Kitang-kita ang kademonyohan ni Kapuna. Kapuna ka muna ang lola. Ikaw, Kapuna, mamamatay ka na lang, papantay na lang ang paa mo, 'di ba? Abogadong pulpul. Sobrang pulpul. Ano pa sinabi? Sabihin dito ng prima facie evidence. Pachi. Ang ibig sabihin po Prima ng prima facie evidence under 8.3 ay nagkaroon po ng presumption na ginamit yung funds for the personal use and benefit of the accountable officers. So kung ang accountable officer at masasabi mo ba na ang Vice President at ang and concurrently Secretary of Education, masasabi mo ba na accountable officer ito? Based on the joint circular po, yes po, kasi under the joint circular, it shall be the responsibilities of the head of agency to oversee the agency-wide use of the confidential fund and to ensure compliance with the requirements of the joint circular. And also, inattest po ni Vice President in her capacity as the Vice President of the Philippines and the Secretary of the DepEd, yung certification ng accountable officers na ginamit yung pondo for their confidential expenses. Okay. Ngayon, ang confidential fund, sa binasa mo, ang confidential fund ba ay public fund? Yes, ma'am. Yung post-audit mo naman, na sinabi mo ay irregular, may discrepancies. Ito ba ay, ang in-audit mo ay liquidation documents ng Babasa. Vice President? Basa-basa. For the fourth quarter of 2022 until third quarter of 2023 po. Yes, ma'am. At sinabi mo, based on 8.3, na Tiyan mo. merong Para funds mamamatay na hindi ma-account o walang dokumento na sinamit ang Vice President. Tama? At ang DepEd. Tama? Pwedeng paulit po ng question. At sinabi mo yesterday at ngayong araw na merong mga pondo na hindi naman confidential funds, ginamit sa confidential funds. Or sinabing ginamit sa confidential funds pero wala naman dokumento. Tama? Objection, Your Honor. Misleading as to dun sa sinabi na wala. Sustained, Counsel. Kindly refund. Sustain. So you said here Nagbabasa kasi, that tignan mo. that if
an accountable officer, pag hindi na-explain ng isang accountable officer ang paggamit ng public funds, kagaya ng confidential funds, meron tinatawag na prima facie evidence. Anong tawag doon? Presumption? Presumption po. Presumption ng ano? Under 8.3 po, presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit. Presumption na na-convert for personal use or benefit? Applicable dito sa sinabi mo. Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion. Your Honor, that is, Your Honor, all these matters are pending still. Sustained. Your Honor, please, ang tawag ko lang doon, hindi prima facie Aha. evidence. Kung akong Yan. tatanungin, scam mali ito. yan. Move to strike, No Your further Honor. Move to questions. strike. That is out of order, Your Honor. No further- So, ayan. So, in-strike yun. Strike yun, mga kababayan. So, talagang grabe, no? Grabe yung kanilang, grabe yung script. Nakikita nyo, binabasa yung script. Binabasa dahil yun ang utos sa kanila ng Bangag Administration. Okay? Sabi nga natin, sablay na sablay ang witness. Sinabi niya na hindi illegal ang paggastos within 11 days. At kanina, pinigilan, yun nga, huy, wag mong sagutin, kinoach. Actually, talagang grabe ang kanilang gawa-gawa ng kwento para sirain si Vice President Sara Duterte. We can go on and on and on pag dating dito sa hearing na ito. Pero kita na natin, lahat ng kanilang testigo ay palpak. Sobrang palpak kasi nga, scripted nga eh. Mga kababayan, pag script, pag palabas. Kapag wala kang personal knowledge sa mga pinagsasabi mo, wala ka talagang personal knowledge, magmumukha kang mangmang. Katulad ni Tibad. Nag-witness, walang personal knowledge. Then, kanina, pinapastrike ni, hanapin natin. Pinapa-unmark ni Attorney Sison yung testimonya na pinresent nila, yung affidavit ni Las Cañas, na hindi mahanap si Las Cañas kung nasaan. Diba? Ano ang sabi ni attorney dyan? Hanapin ko lang yung sinabi ni attorney. Okay, here we go. Attorney Sison. Ito. Ayan. So, yung pinilit nila na nag-object, okay, ang depensa dito sa unauthorized affidavit ni Las Cañas na gawa-gawa na rin lang script. Gusto pala nila magtestigo si Las Cañas, dukutin nila, iharap nila dyan kung saan man yan. So, grabe ang kapalpakan, ang kasinungalingan ng Bangag Administration na ito, ng maletagang sa kagustuhan lang na ibagsak ang Inday Sara. Pakinggan natin, mga kababayan, ang statement ni Attorney Siso na isa din sa magagaling na abogado. So we object to the marking of this portion of Arturo Las Cañas affidavit. As of this point, no witness has yet testified on this affidavit, and it is on record, if we review the record of the court, that that supposed affidavit was unnotarized and was not signed by anybody, let alone identified by any competent witness. First, with respect to the motion to set conference for the transfer exhibit markings, I just note that under paragraph 3 on page 2 of this motion, the prosecution is also requesting for the portion of Arturo Las Cañas affidavit, paragraphs 270, 270 paragraph B, and 270 paragraph D to be also marked. Now, I would just like to put on record that we're objecting even to the marking of this particular exhibit, consistent with the ruling of this court when we objected to the reading session of the NBI Director Melvin Matibag when he testified and was cross-examined by Defense Counsel Attorney Mark Vinluan. So we object to the marking of this portion of Arturo Las Cañas affidavit. As of this point, no witness has yet testified on this affidavit, and it is on record, if we review the record of the court, that that supposed affidavit
was unnotarized and was not signed by anybody, Imagine mo. let alone. Very So we object to the marking of Naulit. Okay. Okay na yun. Okay? So, nag-object sila sa pag-marka nitong mga pinreset nga na affidavit nitong Ulaga Maleta Gang kasi nga hindi nga alam, 'di ba? Nasaan tong si Las Cañas na ito? Actually, yung highlight lang ngayong araw na ito, yung pagsabi ayan, tulad yan. Then si Kapunan, yung sinasabi niya na scam daw yung confidential funds. Kung scam pala yung confidential fund, edi, bakit hindi panagutin? Okay, ang Congress, ang DBM, ang si Bangag na pumirma lahat niyan. 'Di ba? Si Bangag na nag-approve nitong pondong ito, 'di ba? Bakit si Sara Duterte lang ang single out nila? Si Sara ba ang nagsabi na si choice ba ni Sara lang na ay gusto ko ngayon kasi cute ako, maganda ako, kailangan may confidential fund ako. Bala kayo. Pwede bang gano'n? Na si Sara lang ang mananagot? Nasasabihin ni Kapon na scam? Sabi nga, hindi pa convicted si Sara. Hindi nga nila napatunayan nga ngayon na hindi illegal ang paggasta ng 11 ng confidential fund within 11 days at napatunayan ngayon na sinungaling sila na si Sara lang ang may confidential funds. Dahil kanina, pinakita na itong si Binay, the former vice president, ay meron din. So, sobrang malinaw pa sa sikat ng araw, mga kapalangga, from day 1 up to day 12, na sayang ang pera ng bayan. Nagsabwatan ang mga hayop na yan. Okay? Walang kaalam-alam si Kapunan sa mga pinagsasabi niya kasi sumusunod lang siya sa script. Mararamdaman mo yung pagbabasa ng mukhang hindi sila nag-aral. Hindi na nila inaral yung na yan, yung kaso na yan. Even yung mga senator judges na mga kaalyado ni Bangag, yung mga ulaga senators, hindi nag-aaral yan. Sa gabi, sa nagkakasino yan, nakipagtsuksaka, nakipagdrogahan. Hindi na sila mag-aaral. Kasi kumbaga nakaprogram na sa kanila kung ano yung magiging votes nila, di ba? Ba't mo nga sila mag-suspend ng sleepless night? Alam mo yan, ganyang kaso? Kung matino yung mga senator judges ay mga prosecutors na yan, mga ulaga prosecutors na yan, magsusunog ka talaga ng kilay dyan. Aaralin mo bawat sentence by sentence, yung mga pangyayari, yung mga testimonya, yung mga datos, aaralin mo yan eh. Kung gusto mong maging, what do you call that? Yung magaling or effective ang iyong pagpo-prosecute. But look at depensa, the defense team. Lahat sila kasi inaral nila yung case nila eh. Kasi kailangan lang i-depensa, yung depensahan, yung mga kasinungalingan nitong mga bangag na ito. Right? Hindi sila mag-aaral kung ano nang nilatag ng script, o ito, basahin mo, o ito, iabot mo. Kasi, kung pansinin nyo, lahat ng mga abogado actually, ni Inday Sara, particularly itong araw na ito, makikita mo si Attorney Powa, tumitingin lang siya minsan, titingin niya, siguro yung bullet, anong pagkakasunod-sunod. 'Di ba? Ano ang mga pagkasunod-sunod na mga pwede niyang itanong or topic, ano yung, anong topic. Kung ito ba tungkol doon sa pag-audit, di ba? Hindi siya nagbabasa ng script pag tinanong niya kasi alam niya na yun eh. Nakaprogram na sa brain niya kasi alam niya yung case niya. Pagdating ni Kapon Your Honor, dip, yung ngingiwi. Parang singiwi, di ba? Literal na kampo nila ni Satanas. Yes, kahit ikaw na nag-aaral ka, pag ikaw ay pinasagot sa gitna ng classroom, pag nangopya ka lang, nasilip mo lang at hindi ka nag-aral, iba yung sagot. Iba ang sagot ng pinag-aralan mo ang sinasabi mo kesa sa nga ka lang. Kasi nga, done deal na yan. Done deal na yan, iko-convict si Inday Sara, diba? Ipipilit nila, ibibendalo nila, babaliin nila ang konstitusyon. Yes, Ron, very spontaneous, confident, and knowledgeable. That's it. Diba? Parang ka rin nag-interview sa trabaho.
'Di ba? Dapat prepared ka. 'Di ba? Pag in-interview ka sa trabaho, kailangan, ito lang, ma-segue lang natin. Siyempre tayo naman, dumaan tayo sa pag-a-apply ng trabaho in the past, ano? Ako, inaaral ko talaga kung ano sasabihin ko about, lagi naman say something about yourself, puro ganyan. Ano, how do you see yourself 5 years from now, 10 years from now, what you can contribute sa kumpanya, di ba? Dapat alam mo na yan. So, pag nakabisado mo, parang Miss Universe. Parang yung mga sa pageant na yan, di ba? Kinakabisado nila, sinasabuhay nila talaga yung kanilang mga itata, although, script pa rin yun. Pero I mean, kung aaralin mo, kung ano isasagot mo, ano yung pinagsasabi mo, spontaneous and confident ka at beautiful ka, di ba? No matter what. Di ba? So ngayon, mga kababayan, ito, paano magiging confident yung maging beautiful yung mga yan? Ang itsura pa lang nila, mga papangit nila lahat. Right? Ang ingat pa nila. Kung hindi may laway, may foundation, di ba? May talaga, di ba? My God, nagre-reflect kasi yun. Nagre-reflect ang kasamaan na bawat lumalabas sa bunganga nila na kasinungalingan dahil maletagang syndicate na nga sila, maglalabas yun. Pangit ka na, lalo kang papangit kapag puro kapangitan, lahat ang lumalabas sa pagmumukha mo, katulad ni Laila Saba. Di ba? Dahil galit kay Sara, dahil nalaman natin na siya pala ito morjak ng Saba, ng kanyang driver. Kaya gano'n na gano'n ang galit nila kay Pangulong Duterte o sa mga Duterte kasi na-expose yung kanilang mga kaputahan. Na-expose ang kanilang pagdanakaw. Naputol ang mga kalandian. Sinong mag-aakala, di ba? Na ang isa sa mga prosecutors na si Laila de Lima ay pumapasok sa kubol sa bilibid. Sumasayaw na gumigiling kung ano-ano pang manggan at umamin na pumatol sa kanyang driver na may asawa dahil sa kahinaan ng kanyang latbi. Paano mo irerespeto? Paano mo hangaan ang nagpo-prosecute na siya ay matinong tao? Titignan mo sino yung nagsasalita, sino itong mga hayop na to. Paano mo paniniwalaan si Luistro? Na isa sa isa sa katuparan niya ang batas, ang ang pagbalanse sa batas, pagpapatupad ng tama at mali. Kung siya mismo ay umamin na ang kanyang asawang nasangkot sa panggagahasa ay itinago niya dahil lawyer ako abogado ako ang asawa ko nasangkot sa pangkakangkang, itinago ko. Wala silang, number one, bottom line, walang credibility silang lahat. Lahat sila ay sinungaling. Even ang witnesses nila. Tibag, sino pa? From the start, lahat sila ay kasinungalingan. Palangga, may info daw ba na nahuli daw si Senator Bato? Nabasa ko nga yan. I don't know yet. Mamaya siguro magtanong-tanong tayo. Okay, so moving forward, mga kababayan, nagsalita na naman si Tara-Tara. Okay? Ang tawag sa kanila ay mga kapap kay papangit, sabi ni Alan Paidal. Alam mo, moving forward tayo, si Impacta ay umamin na talagang may bitbit. Okay, paano may bitbit na malas si Bangag? Okay? Hinahype nila ngayon ang pagkapanalo ni nung player. Okay, pakinggan natin. Okay. So tinanong kasi si Tara-Tara tungkol dito sa nanalo na player. Okay? Ano ang sabi nito, mga kababayan? Tinanong siya kung nanood daw ba si Bangag dito sa tennis player, doon sa, what do you call that? Sa game nitong Pilipina na nanalo. Pakinggan niyo yung sagot. Pakinggan natin. Usually ay ayaw niyang manood ng live. Usually ay ayaw niyang manood ng live dahil mukhang mayroon daw yata siyang dalang hindi swerte kapag Hirap na hirap sa magsalta, no? nanonood siya malas. ng personal na laro o nanonood siya live. We have the statement of Malacanang about the winning of Alex Ayala. Did the president himself watch the game? Nung nakaraang araw ay tinanong ko kung May pinanood dalang niya yung ibang laro ng Pangulo. Ang sabi po sa atin, usually ay ayaw niyang manood ng live dahil mukhang mayroon daw yata siyang Hirap na hirap dalang na. hindi
Hirap na hirap. swerte kapag ka nanonood Pag hindi swerte, malas. Yun lang yun. Yun lang yung kabaliktaran nun. siya ng personal na laro o nanonood siya live. So, kagabi ay hindi ko na itanong kung siya mismo ay nanood. Pero nagbigay na po siya ng kanyang pagbati at karangalan sa buong taong bayan, sa sambayan ng Pilipino at ng ating bansa, ang pagkapanalo po ni Alex Ayala. So, congratulations. So do we expect another invitation for Alex Ayala? Will the Magparty ulit President kayo. give her any Magpainom reward? kayo, magbuli-buli Alam kayo. naman po natin na ang Pangulo, pagdating po kay Ms. Alex Ayala, ay talagang buhos po ang kanyang pagsuporta. Oo. Sa ngayon Pero po, kay Butterbonia, 'di ba? Deadma, 'di ba? Pagdating kay Alex Ayala, pero yung namatay, wala man lang masyadong suporta si Bangag para panagutin. Okay? Ang mga nasa likod ng pagkamatay ni Butterbonia, o, 'di ba? ay Ano meron hindi kay pa Ayala? napag-usapan kung iimbitahin muli. Pero alam natin Ay, na sila, di ba? sobrang maligaya po ang Pangulo sa pagkapanalo. Okay, stop that bullshit. Okay? So, I'll comment on that. Okay? So, madala daw siyang malas kaya hindi siya nanonood. Malinaw sa sikat ng araw na alam ni Bangag na malas talaga siya. Hindi lang dyan sa panonood, malas siya sa bayan. Malas sa lahat dahil ninanakaw niya ang pera, pinagnanakawan niya kayo, smuggling, pulburon, lahat na, nabanggit na natin yan every single day. Okay? So, ako kasi, okay, unang-una, matagal na ako hindi nanonood ng sports. Okay? Yung mga ganyan-ganyan. Nabubwisit kasi ako sa mga nananalo dati in the past. Hindi naman lahat. Na para sa bayan, di ba? Para sa iyo, ang laban na to, di ako susuko. Di ba? Tapos, papasok sa politika. Di ba? Makikipag elbow to elbow sa mga kawatan. So, kaya, even yung mga, I'm tired with that. I'm proud to be Pinoy. Meron na tayong Alex Ayala. Bullshit. Pag nanalo siya, yayaman ba ang Pilipinas? Ayan, gumastos yan dyan sa, kasi nga yung tiyohin yan, di ba, appointee ni Bangag. Gagastos na naman ang pera ng bayan. Di ba, totoong may malas talaga si Bangag, hindi lang sa panonood yan. I have nothing against with the player, but I don't watch ng mga game na yan. Di ba, okay lang yan, nakilala tayo sa Pilipinas, ang galing ng Pilipinas. Ang corruption, na-solve ba? Pag nanalo ba siya, makuha niyan champion lahat, magbabago ba ang buhay nyo? Mayroon ba kayong pera? May part ba? Makakabili ba kayo ng bigas? Kung mag-cheer-cheer kayo at imbitahin siya ni Bangag dyan sa Malacanang? Gagastusan ng pera ng bayan, magpapa-fireworks, magpapa-party, magbibigay ng gift, I don't know, pera ng bayan. Ano ba na itutulong ng mga players na ito? Later on, papasok sa politika. Hindi ko naman nila lahat. I don't know this girl. Oh, stop that bullshit. I'm proud to be Pinoy. Bullshit. Pag may nanalong Miss Universe, I'm proud to be Filipino, chuchu. Tas mga pakangkang lang ang mga putang ina. Right? Oh, anong okay lang sana kung ang bayan natin, 'di ba? Ano ba sinusuportahan ng gobyerno? Iilan lang naman eh. Ang daming mga gagaling na mga bata, na mga mahihirap na walang opportunity dahil sa putang inang Bangag na ito, putang inang gobyernong ito. Ang sinusuportahan lang nila alin, yung mga mayaman na, maayos na mga estudyante. Pero yung mga mahirap, walang pabili sapatos and everything. Focus ka dito sa isang tao lang. Kung gusto nyo maging magpagmalaki, ang mga panalo ng Pinoy, suportahan ang mga bata kahit na mga mahirap. Tingnan mo si Butterbonia, ang galing. Anong ginawa? Pinatay nila ng ganon-ganon na lang. Asan ang suporta ng Bangag? Nasaan? Sige nga. Bullshit that proud to be Pinoy. Kaputang inahan yan. Hindi naman kayo kasama dyan sa panalo. Oh, hindi naman kayo kasama sa winning prize. At pag nanalo ba yung mga hayop na lahat ng mga jutang genimas na yan, kung sino man yung mga yan, mababago ba ang pagnanakaw ng mga hayop na ito? Mababago ba ang pagpapalaganap ng pulburon? Di ba?
Mababago ba ang pag-scam sa mga OFW? Sige nga. Kaya ako, mga ganyan-ganyan na napuputang inahan ako sa mga ganyan. Matagal na. Well, nung bata ako, natutuwa ako sa mga Miss Universe, ganyan-ganyan. Siyempre, babae naman ako, di naman ako tomboy. Ngayon, mukha lang akong boylet, di ba? No. Bullshit. As in, bullshit, bullshit, bullshit yan. Proud to be, may resolution pa na ganyan-ganyan. Yun din yung ginawa dati kay Manny Pacquiao. Asan si Manny Pacquiao? Asan si Manny? Pasabi, papakulong niya yung mga bangag. Asan ka naman, Dudong? Pumasok sa politika. Nagbago ba ang sarangani? Yumaman ba kayo dahil para sa iyo ang laban na to, di tayo susuko. Bullshit, bullshit, bullshit. Ang dami pa rin mahihirap sa sarangani. Baha ngayon, di pa kayo nakaahon at nilindol pa kayo. Binigyan ba kayo ng yaman? Natigil nyo na yung proud Pinoy, proud Pinoy. Hanggat hindi tayo nakakalaya sa mga traidor, sa pagnanakaw ng gobyernong bangag, huwag kayong maging proud. Ang nakaka-proud noong panahon ni PRRD dahil nirespeto tayo ng buong mundo. Sila ang nagsasabi, ang ibang mga lahi na pwede ba mahiram namin ang presidente ninyo? Alam nyo yan. Ang dami mga foreigners, ibang lahi na nagsasabi. Doong time na yun, nakaka-proud maging Pilipino. Paano ka maging proud ngayon? Kanya-kanya naman tayo. Basta ako di ako natutuwa sa mga sobrang binibigay na resolution po kinang-inang ganyan-ganyan. Kala mo naman kasama kayo sa pagyaman ng mga players. Yumaman ba kayo? Nabigyan ba kayo ng bahagi man lang? Siyempre matutuwa lang dyan yung nanalo at pamilya niya. At mga kaibigan niya. But enough for that bullshit na proud kayo maging Pilipino dahil may isang nanalo. Patuloy pa rin kayong pinagnanakawan ng Marcos, Araneta, Romualdez at mga kasabwat nila. Kaya ako nakikita ko yung mga proud, putang inang to mga to. Hindi na sa isip, mag-proud kayo? Isang tao lang yan. Hindi siya ang mag-aahon sa kahirapan ninyo. Kaya enough for that crap. Parang Miss Universe lang yan. Tingnan mo yung mga Miss Universe. Tingnan mo si Gloria Diaz. Na parang itik pag naglakad. Ganon-ganon. Diba? Ano ang sabi dyan? Nag-asawa ng, ayon sa statement ni Agent Jan ay, addictus. Pati si Cathy Binag. O addictus benedictus na sila dapat ang mag-promote ng fucking world peace. Ano's the other one? Yung isang Miss Universe. Is it yung asawa nung ex ni Cathy Binag? Was that Moran? Sino ba yung ano pangalan nun? Moran, yeah, Margie. Oh. Anong inasawa? Sila dapat pag ang asawa mo ay ganyan, nakakasira ka na ng lipunan, ikaw mismo ang magbitbit. Magbitbit, dalhin mo sa presinto. O pinotrektahan nila. Isinekreto nila. Katulad di bangag, mga adik, magkakaibigan ng mga putang ina. O, di ba? Tapos, kaya wala akong bilib yan sa mga Miss Universe na yan. Kasi papatol lang yan sila sa mga politiko kasi may pera. O, hindi lang yan mga yan, marami. Maraming mga babaknit. Mga babaknit na pumapatol sa politiko, mga pakangkang, di ba? Dahil nag-a-attract sila sa pera ng bayan. And I hope this girl na nanalo ay hindi papasok sa politika na magsabi, paglaban natin ang West Philippine Sea. Suportahan natin ang mga makakaliwang grupo. Sana wag siyang pumasok sa mga ganon. Right? Dapat doon lang sa sports niya. Para hindi siya mataint yung kanyang, kasi she's young. Okay, bata pa siya. Galing siya sa politikang family. Baka mamaya, katulad ng mga Latby ni Ann Curtis na laban ng laban na para sa karapatan ng mga kababaihan, pukinang ina. Pero ang bilat nakikita, di ba? Nakikita yung Latby. Nakita nyo na yun, yung iwang ng kanyang vagina, di ba? Labia minora majora, nakikita na. So enough for that. Inang kaputahan na yan. Di ba? Hindi na ako na-amaze. May mga artista ako hinangaan, pero,
o may mga sports na player ako hinangaan. Pero hanggang doon lang ako, hindi ako magsabi, I'm proud to be Filipino. Proud. I'm proud? Proud ka? Binabaha ka everyday, tahimik ka? Pang sarili lang yan mga yan. I may say, 99.9%. Yung mga pukinang inang yan, mga players man yan, Miss Universe, personal interest. They are not for the Filipino people. Look at Catriona Gray. Ano sabi niya? Nire-represent niya ang slums of Tondo. Putang ina, asan ang Tondo? Slums pa rin. Squatteric pa rin. Lubog pa rin. Naitayo ba niya? Naiahon niya ba ang mga basura sa Tondo? World Peace Eklabush. Pang motherhood, pang Miss Universe statement lang talaga yan. After 1 year, natalo man o manalo, limot na, papatol sila sa mga matatandang gurangtot. Kaya wala akong bilib sa mga putang inang yan. Enough for that bullshit talaga. Gigil ako kasi sabi ko, okay lang sana yan. Kung sila ay lumalaban talaga, ay nagbibigay talaga ng mga kalinga para sa mga kabataan. Eh hindi, magpapapicture lang sa squatters area. Then concerned ka na sa slums of Tondo? Thank you for watching me. Thank you for supporting me. Para to sa bayan. Ulul. Para sa personal lang nila yan. Sino pa? Ang boboljakin natin, mga hitad. Diba? Puro lahat. Ano ba bang balita natin? Kung gusto mo talagang maging proud ka Pilipino, ipagtanggol mo ang bayan. Oh. Ano ba ginagawa ng mga yan? Sige nga, mag-explain nga kayo. Yung mga nanalo, sino yung mga nanalo na nakapagbigay? Mga nanalo, basketballista, kung ano man, Miss Universe, ang nagbigay ng malaking kontribusyon sa ating bayan na nabago ang buhay ng mga Pilipino. Sino? Pati yung mga magkapatid na yan, sino yan? Si Heidelin? So, bullshit lahat sila. Atakihin niyo ako ngayon. Bullshit, bakit? Anong ginawa ni sino? Wala yan. Bullshit yan lahat, mga kaputang inahan yan. Lahat ng mga yan. Hindi nababago ang buhay ninyo. Hindi nababago ang buhay ninyo sa pag-a-admire sa mga lecheng yan. Ang ayaw ko lang kasi sa mga yan, hindi ko naman nila lahat. Ang ayaw ko lang kasi, gamit na gamit ng mga hayop na mga politiko. 'Di ba? Kasi kung ako may panindigan ako, i-ignore ko yan. Kung kunyari ako yung nanalo, ang thinking ko ay ganito, hindi ako papasok sa lugar ng mga adik. 'Di ba? Imbitahin ka. I don't know kung ano yung paninindigan niya. Hindi ako papasok sa lugar ng mga adik, sabihin ko may sakit ako. Ayokong associate ang sarili ko sa mga adiktos na nagbibigay ng kahirapan sa bayan. For sure, alam nila yung nangyayari. Kung gusto mo mag-lead ng country, aware ka. Aware sila sa baha na hindi humuhupa. Aware sila sa smuggling, hoarding. Yes, barkadahan forever. Bubodsakin natin lahat. Kasi, nabubuisit ako mga nakikita, proud ako maging Pinoy, nanalo si ganito, si ganyan. Ulol, proud maging Pinoy. Sinasabi ko, Tay na ako ngayon. Kinahihiya ako maging Pilipino sa panahon ni Bangag. Di ba? Talamak ang korupsyon, talamak ang gurguran, talamak ang kadyotahan. Paano ka maging proud Pinoy? Sige nga. Pwede pa ako magmukhang ngayon, Korean or Spanish. Right? Wala pa tayong update kay Senator Bato. Mamaya after natin nito, magtatatawag ako. Yeah. Kaya pag kayo nagkaanak, may anak kayong magagaling, turuan niyo yung mga anak ninyo na hindi lang basta magkiss-kiss dun sa punyetang trophy na yan. Ibato ko pa yung mga trophy na yan. Pagbabasagin ko pa yung mga trophy na yan. Gumawa ng kabutihan. Higit sa lahat, yung mga kadyotahang trophy na yan, wala yan. Ang pinakamaganda, gumawa ka ng kabutihan para sa iyong bayan.
Hindi ka susuporta sa isang addictus benedictus, okay, na gobyerno. Galing sila sa mga politikang chuchu-chuchu. Nasa na ba yun? Ito pala. Di ba? No. Anyway, bala na kayo. Magalit kayo sa akin. Yun ang opinion ko. Yun ang pananaw ko. Putang inang proud Pinoy. Lulubog kayo sa kahirapan. Sabi ni Marcel, bodyakin ko daw ulit sino? Ben Tungaw? Hindi pa naman sumasagot. Hayaan mo na siya. Hindi na siya sumagot na ba? Hindi na sumasagot. Kumbaga dapa na yung tao, wag na. Meron naman tayong, kumbaga sa gera, may rules naman ako. Kapag dapang-dapa na yung tao, wag mo nang sipain. Okay? Wag na natin sipain yan si Ben Tungaw. Hindi naman na yata sumasagot eh. Nakita na natin, talawan. Siya ang nanghamon, siya yung umayaw. Simple lang yun. Di ba? Wag na yung palangga. Bantayan mo, mag-chismis ka sa akin. Mag-chismis ka kung ano sinabi niya at maboljak natin. Marcel. Yes, Ruby, ng Canada. Mukha ba akong hapon? First time ko to, bagong ano to. I like it. Hindi ko pa pala ito nasuot. Bagay pala sa akin ng short hair, ano? Bagay naman sa atin lahat. Anong ibig sabihin niya pag bagay sa iyong lahat? Ibig sabihin perfect ang iyong mukha, nababagayan, mahaba, kalbo, lahat. Para ayoko magpakalbo. Ayoko magpakalbo, mga akla. Okay? Sabi ni Gorgor Zorro, natakot si Ben Tungaw. I know. Kaya mo na yan si Ben Tungaw. Tumahimik na siya eh. Napatunayan na natin na duwag siya. Hindi niya kayang harapin si Palangga. Yeah, right? Hazel Corpus, maluluho pero gamit pera ng bayan tulad ni Garapon. Okay? Ganda ng skin, gamit ng pera ng bayan. Hindi maganda skin nun Palangga. Guru-guru, nag-ano lang yun. Nag-filter. Yes, Ruby, at dahil dyan, may kiss ka sa akin. I'll see you very soon. Bagay na bagay sa akin yung hair. Mga papuring ganyan. Yan ang nakakapagbuhay ng ating mga dugo. Ay, nako. Sabi ni Shell, hindi ko alam. Hindi pa ako makapag-comment kay Senator Bato kasi hindi ko alam kung ano yung issue. Tatawag tayo pag after nito. Sabi ni MC, you look like the Korean Empress. Oh, wow. Really? Thank you. So, parang gusto ko na yung hair na para kahit sa labas ganito, no? Gusto ko talaga short hair, eh. Ganyan ang mga dramatization natin. Oh my God, I'm so Haponesa, sabi ni Palangga. Ako riyan din daw. Sabi ni Joel, si Lola Kapunan, wag mong tantanan. O nga, hindi tantan. Boba eh. Sa tono, ang boba. Diba, Katobi?